gusto nyo? May microphone? Wala. Meron. Sige, sige. Ayusin natin. Pwede na ba? Okay na? Yan. Good morning, good afternoon, good evening, lahat na pwede nating batiin. Okay lang ba? Pero anong batian nyo dito? Good morning. Kasi it is a sign of a new beginning. Tama? So, first of all, maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa akin. Thank you po. Sino po dito yung 1 year na sa ganitong klase ng negosyo? 1 year pataas. Okay, 1 year pababa. Oh, madami din. Okay. Sino naman po yung first time niya makasali sa ganitong klase ng negosyo? First time? Wow, palakpakan niyo po yung sarili niyo. Okay, wala po ako ipapakitang module because I want to share my life sa inyong lahat. Okay lang po ba? Okay, para at least, kasi pag magmo-module, parang sa akin, boring yun eh. Mas maganda, mas may matututunan tayo sa kung ano talaga yung nangyari sa buhay natin. 'Di ba? At least, hindi tayo nakabase sa libro, kundi nakabase tayo sa sarili nating karanasan. 'Di ba? Tama yung sinabi ni VP Alan, I've been in the industry for 25 years already. So, I started 5 years old. Hindi ba halata? Hindi po, 51 na po ako. So, grabe, mukhang 50 lang, di ba pare? Mukhang 50 lang, yan ang nagagawa ng network marketing. Because network marketing is supposed to be fun. Pag hindi ka nag-e-enjoy sa ginagawa mo, there's something wrong. So, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Hindi ko sinabing there's something wrong. Sinabi ko lang, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo nga if that person is having fun. Tingnan mo. Tingnan mo yung itsura. Tingnan mo yung hilat siya ng muka. Ha? Ganito. Tingin ka sa katabi mo sa kanan. Tapos tapikin mo siya. Tapikin mo. Ma'am, kanan. Ito kanan, ma'am. Yan. Tapos tapikin mo siya. Sabihin mo sa kanya, just have fun. Yan. Kasi ganun ang network marketing. Dapat po masaya. Diba? O, ulitin ko. Tingnan mo yung katabi mo kung nakasmile. Oh, diba? Dapat yan ngiting tagumpay. Diba? Kasi hodang bungal siya, dapat nakangiti ka. Actually, pag mas bungal, mas cute ka nga eh. Kasi mas nakakatawa yung itsura mo, diba? Okay, so, I started year 2000. So, again, so ngayon, 2025, kaya 25 years. I started with an American company. It is called New Skin. Narinig nyo na yon? Okay, New Skin, 5 taon po ako doon. So, yung sabon na, yung puro mga anti-aging, na yung sabon, 1,200 ang isang piraso. O, di ba? So, doon, hindi mo kailangan galingan sa compensation plan. Ang kailangan mo galingan kung paano magmukhang doktor habang pinapaliwanag mo yung 1,200 na sabon. Kasi pwede, yung kaharap mo, pwede kang sagutin, bakit? May namatay na ba sa 30 pesos sa safeguard? Ba't ako bibili niyan? Tama? So, kailangan sobrang galing namin na to the point na we have to go to Provo, Utah kasi nandun yung office ng New Skin. May mga tao na pag sumama dun sa mga matatalino, nagle-level up din siya. Correct? So, tingnan mo yung katabi mo. Yan ba ang gusto mong maging paglaki mo? Ha? Yan. So, New Skin, 5 years. And then after New Skin, grabe yun, ang hirap ng compensation plan nun. Kasi bakit? Ang maintenance, $500 every month. Ang kailangan mong bunuin na volume is worth $3,000 every month. Pag hindi mo na hit yun, wala kang kikitain.
Hanggang sa may nag-invite sa akin sa isang networking company na ang produkto ay sapatos. Na ang bag, pag nag-join ka, kulay green. Alam niyo yun? Tama, ma'am. First quadrant. Oo, sumali ako, first quadrant. Kasi bakit? Nakita ko yung kaibigan ko na dati nagtitinda lang ng hotdog, naka-Ferrari. Sabi ko, gaano kadaming hotdog ang binenta nito? Baka pati hotdog niya nabenta. Di ba? Hindi, yung hotdog na binibenta niya na special. Kasi dalawa, ordinary, tsaka special. Sabi ko, ano meron? Syempre, first time yung exposure ko sa binary. Kasi ang New Skin, di sa binary eh. Para siyang forever living. So, nung in-explain niya sa akin, sabi niya, Cheryl, madali lang to. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. 1.5. Sabi ko, magkano ang package? 8,880 that time. So, to cut the story short, nag-join ako. Pero sabi ko, sure ka? Isa sa kaliwa, isa sa kanan, 1.5 ka agad. Kasi sa New Skin, hindi ganun. May quota ka. Kaya sinabi ko sa kanya, sabihin mo na kung may quota, sanay naman ako dun eh. Sabi, hindi, walang quota. Kasi sa amin dati, sa New Skin, hindi sasabihin sa'yo hanggat di ka nagbabayad. Kasi pag sinabi sa'yo, hindi ka nasasali. Ganyan ba kahirap yung gagawin ko? Hindi, pasusukahin ka muna ng 25 mil, 25,000, 18 to 25,000 yung package nun. And that was year 2000. Ngayon nga, package na 18,000, medyo mabigat na rin eh. Tama ba? Kasi isang buwan ng sweldo yan ng isang ordinaryong mamamayan or empleyado. So that time, yung nakita ko, sabi ko, grabe, ganun lang, kaliwa kanan, 1.5 ka agad. So ang naging experience ko, ganun pala yun. Kapag nanggaling ka sa isang mahirap na sistema at pakitaan ka ng simple, chicken. Kasi sabi ko doon, bago ako kumita ng 1,000, ilang mukha na yung pinayslip ko sa demo. Kasi may demo, kalahati lang, naka-facelift, gaganunin, di ba? Kung gusto mo makabenta, wag mong bubuuin para mapipilitan siya, nabibili yung product mo. Di ba? So, uuwi siya, nakatabigi. So, wala siyang choice. Bibili niya para pumantay. Di ba? Tapos tatakot-takutin mo. Halos lahat na nung kamag-anak niya na namatay na kung ano man sakit, bubungkalin mo. Di ba? Kasi kailangan mo makabenta eh. Kasi ang mahal eh. Tapos may quota ka na hinahabol. Dahil pag hindi mo siya nahabol, madedemote ka. Lahat ng commission mo liliit. Dito ba sa inyo may demotion? Wala. So, swerte nyo. You are blessed. So, what happened? Nag-join ako to cut the story short. Tama. Okay? Pero ito maganda. Nung pagka-join ko, ang unang tanong ko, sino dito yung, nakita ko kasi, that time, usong-uso yung mga top earner na ang sasakyan malalaki. Expedition, yan. Ako mahilig din ako sa malalaking sasakyan. Eto na, sabi ko, sino dito yung babae na na naka-expedition? Sabi nung top earner na nakausap ko, Cheryl, wala. Yung mga babae dito na mga top earner, naka-BMW sila. X5, X3, yayamanin din, di ba? Ano yan parang mini SUV. Sabi ko, talaga? After 4 months, ako yung unang-unang nagkaroon ng expedition na babae. Pero, before that, ayaw kasi ako paniwalaan ng mga kamag-anak ko eh. Pati yung mga uplines ko sa pinanggalingan ko. Kasi daw, ang binary, scam. Siyempre, gaganunin kanila, di ba? Plus, that time kasi, talagang ang dating, hindi totoo yung binary. Kasi dati ang uso, forever living, New Skin, Amway, yun ang uso eh. So, tapos may lumabas na binary, isa kaliwa, isa kanan, 1.5 ka agad. So, parang, para sa mga baguhan, it's too good to be true. Kasi ang true, yung mahirap. Yaan, madali, anything daw na madali, di ba? Scam. Okay, kaya ang ginawa ko, on the 3rd month, nakabili ako ng Rolex. So, Rolex muna. Sabi ko, shucks, totoo nga ito. Totoo yung Rolex eh. And then, on the 4th month, expedition, okay? Tapos, ginawa ko, nagbukas ang Singapore. I was an OFW. Later on ko na sasabihin yung pagiging OFW ko. Binuksan ng Singapore, nagtrabaho ako Malaysia. Di ba kapitbahay lang yon?
marunong ako magbahasa Malaysia. Okay? Kasi 3 taon ako dun eh. Now, eto na. Pagbukas dun, ganun ako eh. Pag nagtrabaho, pag may inumpisahan ako, na kahit ano, para akong kabayo na may tapahoho. Talagang laser focus. So, lumipas sa mga buwan, okay, pag uwi ko, nagulat ako, nauubos na yung yung miyembro ng first quadrant. Yung pala, tinitira na sa TV Patrol ni Jambi Madrigal. Di ba? Yung senator. Di ba? Na scam daw ang Kasi that time, ang akala nila, kasi delay yung yung translation. Okay? So, after Vita Plus, okay, I had one question sa may-ari na hindi nasagot. Which made my confidence na mawala. And it's about the product. Kasi sobrang believer ako ng product. Remember, my first MLM is New Skin. Doon, kahit hindi mo galingan sa compensation plan, basta kailangan para kang doktor sa pagpapaliwanag at kailangan kabisado mo yung produkto. Okay? So, nung tinanong ko, saan ba tinatanim yung mga gulay? Gulay lang yun, di ba? Oo, marami. May tawa-tawa, chuchu-chuchu, parang 7 yata na na power herbs. Ang sinagot sa akin, it's a trade secret. Pwede ko bang sabihin yun sa prospect ko na, sorry yung malunggay namin, trade secret kung saan tinatanim. Pwede ba yun? Di ba hindi? Oh. So, after nun, nung hindi nasagot yun, I stopped. Hindi ako nag-network na. For almost a year. But this is what I've discovered. Once a networker will always be a networker. Ito nangyari. Nagkasakit yung anak ko, may nag-abot sa akin ng produkto, ang pangalan naman, Ferncy. Yan. So sa Ferncy, ang total na from Ferncy to iFern, kami yung unang batch ng iFern. Pangatlong wave na kasi yan. Okay, naging 0-1 ako ng iFern. Nung nawala yung Ferncy, so pag tinotal mo, 8 years ako sa kanila. Okay, so sabi ko nga, siguro kung meron pa rin first quadrant, nandun pa rin ako. Because that is how I do business. Di ba, hindi yung pag mahirap, hahanap ng madali. May ganun ba? Lahat mahirap eh. Pagising nga ng umaga, ang hirap eh. Tapos naghahanap ka ng madalian lang kumita. Di ba? So malabo pa yun sa sabaw ng pusit. So, kailangan talaga, tsatsagain. So, 8 years ako total. And then, after that, sabi nga, this is my realization. Lahat pala ng nangyayari sa buhay natin is a preparation for something in the future. I realized, kaya pala ako napunta ng American company, iba yung compensation plan. Dinala ako sa first quadrant, iba rin yung complan. Dinala ako sa Vita Plus. Dinala ako sa iFern, as a Ferncy, and then iFern, and then panglimang kumpanya ko, naging may-ari na ako ng kumpanya. Okay? Hindi ko nasasabihin para hindi nyo na i-research. I ran that company for almost 10 years. Okay? Bakit almost 10 years? It's a long story. But, ganun talaga. Sabi nga, never question him when something happened. Diba? Never question him, pero tanungin mo yung sarili mo, paano ko mapapakinabangan kung ano yung situation ko ngayon? Diba? Sa kagustuhan niya. Kasi, sabi nga, hindi ka pinaparusahan. It's just that, dinadala ka sa mas magandang paraiso. Correct? And siguro kung nandun pa ako, hindi ko kayo mamimit ngayon. Diba? Sayang naman, di nyo makikita yung alindog ko. Oh. Sayang. Ang ganda kanina yung madilim no? Sabi ko sana dire-diretso madilim. Mas maganda kasi ako sa madilim. Okay, so after that, pero, anong company yung ginagawa ko ngayon? I'm a freelance professional network builder. So, what I do is, na-enjoy ko din. Kasi bakit? Mas dumami yung kaibigan ko. Yung pala yung purpose. Kasi dati, yung mga iba kong mga kaibigan na nasa ibang kumpanya, ayaw akong i-meet. Kasi daw, pag napicturean sila, tatanggalin ng kumpanya.
Kasi connected ako sa another company. So ngayon, I get to see them, di ba, na nagkakaroon kami ng, well, ako lang, free consultation, nabibigyan ko sila ng consultation ng hindi ka bias. Di ba? Based sa experience. Okay? So, eto na. Bakit ba ako napasok sa MLM? So, rewind ulit ng konti. I was an OFW for almost 3 years. Bago ako naging OFW, sino po dito yung Batang Sampaloc or Batang Maynila? Kasi ako lumaki ako sa Sampaloc. As in, ruta ko siya. Bakit ruta? From grade 2 up to second year high school, sino may kotse? Nakakita na ng kotse. Para lang makarelate ka. Okay? Nakakita na kayo yung may mga kumakatok sa kotse tas kung ano-ano yung bibenta? From grade 2 to second year high school, nagtitinda po ako ng pichi-pichi. Ganun trabaho ko yun. May basket. Okay, nandun yung pichi-pichi. Yung pichi-piching original, hindi yung pichi-pichi na uso ngayon na may keso. Hindi yan ang totoong pichi-pichi. Ang pichi-pichi, malagkit, tapos irorolyo mo sa nyog. Yan ang totoong pichi-pichi. So, yan po ang buhay ko from grade 2 up to second year high school. Bakit hanggang second year high school lang? Kasi, nagsabi na ako sa mama ko, "Ma, ayoko nang magtinda." Sabi ng mama ko, "Bakit?" Ganun pala yung pag nagdadalaga ka. Kasi yung crush ko, nasa kanto, nahiya ako. Nahiya ako eh. Ang layo ng iniikot ko pag nakikita ko siya. Siyempre, kinikilig ka na parang baka iba tingin sa'yo, di ba? Tapos pawis-pawis ka dahil sigaw ka ng sigaw ng pichi. Di ba? So, eto nangyari. Okay, so, pag nakakakita ako ng ganun, I have 3 beautiful children. Ang gaganda ng mga anak ko. Tanungin niyo kung bakit. Kasi ako ang ina nila. Kung sino daw hinuhulmahan, di ba? Palagi ko sa kanilang sinasabi, wag na wag kayong manlalait ng kahit na sinong tao. Kasi ang buhay ng tao, pwedeng magbago. Di mo masabi na yung dati mong inaapi, pwedeng dumating ang panahon na yun din pala yung same person na pwedeng makatulong sa'yo. I was invited kung saan ako nag-elementary. Public school, Moises Salvador Elementary School, kung saan nag-elementary si Joey De Leon, si Lolit Solis, si Arnel Pineda, sa Sampaloc po yun. Nahanap ako ng isang teacher ko sa Facebook. Alam mo naman ngayon, di ba? Pag may gusto kong hanapin, Facebook lang ang katapat. So nahanap niya ako, kinuha niya akong resource speaker ng isang graduation, isang batch. So, pag intentionally, di ba pag public napakaaga? Parang 6:30 yata yung call time. Intentionally, dinala ko yung Mercedes-Benz ko. Tinap down ko siya. Top down yun eh. Kahit na matigas na yung buhok ko pagdating dun, makaporma ka lang. Di ba? Tinap down ko. Hindi. May reason kung bakit ko yun ginawa. Not to boast. Pero nung nagsasalita na ako, talagang pinark ko siya sa katabi ng stage kung saan ako magsasalita. Para saan? I want to be an inspiration. Dalawa yung message ko. Ang message ko for the students and for the parents. Inuna ko yung mga magulang. Kung ano yung experience ko, I am so blessed na punta ako sa magulang na kahit pa ang pangarap ko makalipad, ang sasabihin niya, "Anak, kaya mo yan." Kasi katwiran ng nanay ko, "Yan na nga lang anak ang libre sa mundo, titipirin mo pa ba ang pangarap mo?" So yun ang una ko message sa mga magulang. Sabi ko sa kanila, utang na loob. Pag nangarap ang mga anak nyo, wag na wag nyong pipigilan. Kasi bakit? Usually, kapag ang pamilya mahirap at yung bata nangarap, "Ma, pa, tay, nay, gusto kong magkaroon ng kotse." Ano sasagot nung nanay or tatay? "Magtigil ka nga, wala nga tayong tanghalian, pa-kotse-kotse ka pa." May katwiran din naman sana, di ba? Pero ang nanay ko kasi hindi ganun. "Oo anak, kaya mo yan. Anong kotse?" Ganun siya. So that's my message sa mga magulang. Ang message ko naman sa mga anak, mangarap kayo na malaki. Lakihan nyo. Kasi,
In Jesus' name, lahat sa Kanya posible. As in, posible. Habang sinasabi ko yung pagtingin ko sa likod, yung mga teacher kong buhay pa, kasi marami na ring nakuha na ni Lord. Sana si Lord talagang kumuha. Kasi pwedeng iba rin, di ba? Mukha namang si Lord. Nagiiyakan sila. So sabi ko, pagkatapos ko, in-approach ko yung isa kong teacher. Sabi ko, ma'am, ba't ka grabe naman yung iyak mo. Hindi ko na kasi naalala. Sabi niya sa akin, Fariñas. Kasi nung dalaga ako, di ba ganun? Yung ano mo, yung apelido. Sabi niya sa akin, Fariñas, hindi mo naman naaalala? Sabi ko, ano yun, ma'am? Na every time may recess, siya yung nagbibigay sa akin ng pagkain. Kasi alam niya wala akong baon. Kaya umiiyak siya kasi sabi niya, grabe, ibang-iba na yung buhay mo ngayon. And I owe it a lot to this industry. Kaya po ako nandito ngayon ng libre, walang bayad. Sa susunod na po ako maniningil. Per head. So, ang buhay ng tao talaga pwede magbago, di ba? Alam mo, nung napunta na ako sa MLM, so after that, naging OFW, ang galing talaga ni Lord eh. Kaya pala ako pinagtindan. Di ba sabi ko sa inyo, everything happens for a reason. May rason. Di ba? Na minsan di mo maintindihan, kino-question mo siya, ba't ka nahihirapan, and then later on, marirealize mo, kaya pala Lord, ito pala yun. Pero during that time na nahihirapan ka, dumating ka din sa point na parang susuko ka na. At hindi mo siya magets. Bakit? Mabuti ka naman tao, hindi ka naman scammer, hindi ka naman manluloko. Correct? Sabi ko, kaya pala ako pinagtinda ng pichi-pichi para ma-develop yung diaphragm ko. Kasi sigaw ka ng sigaw. Kasi magiging singer pala ako sa banda. Walang sample. Una sa lahat, libre to. Asa ka pa. Kung nagbayad sana kayo. Hindi, joke lang. Pero wala talagang sample. Naging singer ako sa banda. So may nag-offer, second year college ako. I decided na huminto mag-aral. Kasi ganun pala yun, pag panganay ka, laging merong gawa ka ng sarili mong buhay. Kasi yung mga magulang naman, magtatrabaho pa sila. Correct? So, nangyari, naging OFW ako for 3 years. 3 lang naman ang rason bakit nag-OFW ang mga Pilipino. Number 1, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Tama ba? Number 2, nagbabaka sakali ka na yung pangarap mo na hindi mo makuha dito, makuha mo sa ibang bansa. At ang pangatlo, para makatulong ka sa iiwanan mong pamilya. So umalis ako, bit-bit ko yung malaki kong pangarap. Kasi nanay ko lagi naniniwala sa amin eh. Laging kahit hindi kaya, kaya. Halimbawa, wala kami ngayon. Sinabi namin, Ma, sana meron tayong saging. Isa lang ang palagi niyang sagot, bukas. So bukas na. Ma, sana may saging na tayo ngayon. Bukas. Laging ganun. Pero hindi niya sinabi, never ko narinig sa nanay ko na, walang pera eh. Never talaga. Ang sinasabi lang niya, bukas. Yun pala minsan ang teknik, ano? So pag may hiniling sa'yo at hindi mo pa kaya, ano sasabihin mo? Bukas. Kasi malay mo, ma-attract mo yun. Tama, ma-manifest mo, kakabukas mo yung bukas, yun na pala yung tamang bukas. Correct? So wag mo sasabihin, wala, kapos, hindi. Those are negative words na pwede mong maisabuhay. At ayaw natin yun. Diba? Lalo na pag networker ka, ang networker laging positive lang. Correct? Kaya nung during the pandemic, lagi akong positive. 7 beses akong nagka-COVID. Kasi sila hindi lumalabas. Ako lumalabas ako talaga eh. Naawa kasi ako sa organization. Diba? Kasi dati no, hirap na hirap kumuha ng product. Diba? Kasi ako, ang katwiran ko, pag oras mo na eh. Diba? But syempre, ang swerte nyo, kasi sabi ko nga, tama yun. Pero minsan, kahit gusto mo na ng oras mo, dahil hindi mo pa oras at hindi mo inalagaan ang sarili mo, nakaratay ka ngayon. Kaya ang swerte nyo, meron kayong magandang produkto.
Kaya dapat inumin, laklakin nyo talaga. Ikaw talaga yung unang-unang patotoo ng, ng produkto. Sino po dito ang hindi umiinom ng product? Oh, maraming sinungaling na member. Sabi na, kasi mahal eh. Oh, mahal dahil hindi mo mahal ang sarili mo. Pero pag mahal mo ang sarili mo, 'di ba? Mura siya. Totoo 'yan. Lalo na kapag tinatamaan ka na ng sakit or meron ka mga kamag-anak na tinamaan, you will realize. Pero sana, wag na dumating sa gano'n na may ma-realized ka bago mo maisip na, oo nga no, dapat pala nilaklak ko to ng nilaklak, hindi ko siya tinipid. Kasi ang pagtitipid, tinitipid din natin yung sarili natin. Hindi yun ang kasagutan. Ang kailangan mo, galingan mo mag-network para hindi ka na nagtitipid. Kalit ka? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Passion kasi to. Okay? So anyway, so nangyari sa akin, naging OFW ako. Bit-bit ko yung pangarap ko. Gusto kong magkaroon ng sariling sasakyan. Sino dito ang pangarap niya magkaroon siya ng sariling sasakyan? Wow. Okay, ako po, dahil palagi sinasabi ng nanay ko, anak, huwag kang magtitipid sa pangarap. So, nangarap ako magkaroon ng BMW. Anong mas marami sa kalsada? Toyota o BMW? Oo, bakit kaya? Mas mura kaysa sa BMW. Pag BMW, nakasakay kasi ako sa BMW eh. Alam mo yun, pati yung pagsara ng pinto, hindi pang taxi, yung bag, hindi ganon. Wala ngang effort eh. Parang nagkukusa, may magnet. Tiyug! Ganon, no? Ganon nung niya. Tapos pagpasok mo, ang bango. Amoy leather. Kapag hindi BMW, amoy lemon. Yung nakakahilo. Yung pine, lemon. Nakakahilo. Correct? Tapos kapag nag-wiper, ang BMW, wala. Tiyug! Tiyug! Tapos isa lang. Diba? So, plus, elib ako dun sa mga, pag nagmamaneho, babae. Diba, even up to this moment, bihira ang babae na nagmamaneho. Pangarap kong ako mismo nagmamaneho ng sarili kong sasakyan. So, bit-bit ko yung pangarap kong BMW. After 3 years na kontra ko sa abroad, Singapore and Malaysia, would you like to hear a good news? Yes. Kahit W, wala akong nabili. Kainis. Kasi paano ka makakabili ng sasakyan? Kahit side mirror, wala. Kasi bilang Pilipino at panganay, wala kang gagawin kundi magpadala ng magpadala. Kasi ang puso ng isang panganay or Pilipino is laging makatulong sa pamilya na iniwanan. Tama? Kaya po, nung nakabalik na ako, dun ako na-invite sa network marketing. At doon unti-unti nagbago yung buhay ko. Diba? Sabi ko nga, 5 years, new skin. Pag tinanong, magkano kinita mo? Ay, grabe! Ang dami kong natutunan. Hindi ako kumita. Pero totoo yun, ha? Ang dami ko talagang natutunan. And sabi ko nga, Lord, thank you, yung unang kumpanya na sinalihan ko is tamang kumpanya. Kasi iba yung culture doon. Ang culture doon, hindi yung libre-libre. Ang culture doon, aralin mo, tiyagain mo. Okay? Kasi lahat ng inaaral at sinatyaga, nagkakaroon ng magandang bunga. Di ba? Yun nga lang, hindi na ako nakahintay kasi 5 taon na, wala pa yung bunga. Sabi ko, hindi kaya bulok na tong puno ko? Di ba? Tapos, yun, doon napunta na ako sa first quadrant. Di ba? Kaya lagi ko sinasabi sa mga anak ko, wag kayong manlalait ng kahit na sinong tao. Kasi buhay ng tao pwedeng magbago. Sino makakapagsabi, yung dating kumakatok-katok lang sa mga sasakyan at nagbebenta ng pichi-pichi. Magkakaroon ng Rolex, magkakaroon ng Expedition that time, at after Expedition, doon na ipinagkaloob yung BMW. Hindi pa nakontento si Lord. Sabi niya, kasi masipag ka naman, Cheryl. After BMW, binigyan din ako, nabiyayaan ng Mercedes-Benz. Ayan, patunay yan. Diyan naman si Karen. Na, dumating yung time na, yung parking mo, pang-dalawahan lang, pero ang sasakyan mo, 6. Correct, 6. Good problem. At I remember,
nung nakuha ko yung BMW, because that was my ultimate dream. Yung anak ko, kasama ko, tapos kinuha na namin yung BMW. Habang nagmamaneho ako, sabi ko sa anak ko, Nak, park muna tayo. Natatandaan ko yun, BGC sa Shell. Ba't kami nagpark? Ayaw huminto ng luha ko. Dire-diretso yung luha ko. Kasi hindi ako makapaniwala na yung dating pangarap, totoo na siya. But it doesn't stop there. Because, ano lang yan eh, lahat yan material things. Diba? Dati-rati na-experience ko rin na, sabi ko, ba't itong mga babae na to, bumibili ng mga mamahaling bag? Diba? Give me a brand of bag. Ano pa? Oo, LV, diba? Ano meaning ng LV? Hindi, lumang bag. Ano man? Hindi. Yeah, Louis Vuitton, Gucci, Hermes, 'di ba? Sa totoo lang, natatangahan ako dun sa mga babae na parang mga tanga to, ba't nag-aaksaya to ng pera? 'Di ba? Sabi ko, bakit ka bibili ng ganyang bag? Instead na ibili mo ng ganyan, di pagkain ang ibili mo. Correct? Yun pala, I realized, kaya ko pala nasasabi yun, kasi wala akong pambili. 'Di ba? Nung kumita ako, tanga na din ako. Kasi bakit? Actually, naging pinakatanga ako. Bumili ako ng bag, 2.5 million Hermes na croc. Isang bahay. Diba? Sabi ko, ano? Kasi ba't ko binili yon? Sabi ko, gusto ko maintindihan, ano bang pagkakaiba ng bag na milyon sa hindi milyon? Sabi ko, mas mahirap pa pala pag ang bag mo milyon. Kasi pag umulan, yung bag mo tuyo, ikaw basa. Kasi tinatakpan mo. Diba? Pero pag Hermes, may sariling kapote yon, by the way, ha? May sariling kapote yung yung Hermes, diba? Ma'am, nagyayabang ka ba? Hindi pa ako nagyayabang. Nagkukwento ako kung ano nangyari sa akin. Diba? Kasi kung nangyari sa akin na hindi matangkad, hindi kagandahan, pero malakas ang appeal, so, mangyayari rin sa'yo. Tama ba? So, hindi nagyayabang, nagkukwento lang. Okay? At pwede mo siyang mag-google. Hindi ka marunong mag-google, mag-chat GPT ka, tanungin mo, hanapin mo yung buhok kong pangalan. So, makikita mo siya. Nandito ako, not to boast or anything, but to share my experience na ganito ako minahal nitong industriya na to. And I realized, mamahalin ka lang niya kapag minahal mo din siya. Sabi ko nga, now I get to compare, pag pala nasa industriya ka ng MLM, nandito ka sa kumpanya na to, kailangang ma-inlove ka sa ginagawa mo. Parang love life. Ikaw ang mag-a-adjust. It's a win-win. Hindi pwedeng papanindigan mo kung ano man gusto mong panindigan. 'Di ba? Eto, nun bang, sino po dito yung may asawa na? Or may boyfriend, may partner? Ha? Ano po? Single lahat? Pucha, sinungaling lahat ng mga to hindi, ganito na lang. Sige, kung single ko kayong lahat, sino sa inyo yung naka-experience na ma-in love? Ha? Pag hindi ka pa naka-experience ma-in love, ibig sabihin may problema ka, pare. Tingnan nyo balikan natin. Di ba nung nililigawan ka pa lang or ikaw yung, sabihin natin, babae, lalaki, nakita mo yung crush mo. Di ba crush pa lang? Pasasabi mo ba kaagad na in love ka sa kanya? Hindi, di ba? Pero magtataka ka, nade-develop siya. Bakit siya nade-develop? Kasi may mga ginagawa ka para ma-develop yung pagmamahal. Para hindi mo lang siya mahal, kundi hindi mo lang siya crush, kundi in love ka. Ano yung ginagawa mo? Araw-araw pinupuntahan mo. Tama? 'Di ba? Na minsan magugulat ka pag ginawan mo siya ng pattern, kumari yung lalaki, kahit anong jongit niyan, tira mo yung katabi mo.
Hindi ganyan. Pogi yan eh. Kasi umiinom ng product yan eh. 'Di ba? Pero pag palagi niyang, yung lalaki, lagi niyang dinadalaw yung babae. Subukan mo. Kung meron kang crush ngayon dito, araw-araw, puntahan mo. For the next 60 days, tapos biglang hindi ka magpakita. Anong gagawin ng babae? May message ka, nasaan ka? Di yata kita nakita sa sa seminar. Tama ba? Okay, so ano ibig sabihin? For you to develop yung love na yon, kailangan mag-extra effort ka. And you know what? You being here tonight, I call that extra effort. Kasi pwede namang wala ka dito eh. Una sa lahat, di mo naman ako kilala. Di ba, sino ba tong na to? Pa-picture-picture pa. Dun sa, sa poster. Di ba? Sino? Hindi ko naman niya kilala eh. Pero again, falling in love, you have to, it's not an instant. We need to do extra efforts. Di ba? Na minsan kahit inis na inis ka na, pero dahil may ginawa, yung isang tao, bumabalik yung pagmamahal. Tama? So, para ma-develop, palagi ko sinasabi, tingnan mo, umikot ka sa kahit anong MLM company. Now, I was given an opportunity to meet almost most of the companies right now kasi I'm a freelance leader, di ba? Talagang nakikita ko yung bottom line. Lahat ng top earner sa kanila is kung sino yung in love sa ginagawa niya. Di ba? Ganun din yung ginawa ko dati, para kang kabayo, nakatapahoho ka eh. Kahit anong sabi sa'yo ng pamilya mo na hindi totoo yan, di ka naniniwala eh. Kasi katwira mo, hindi naman sila nakarinig. Ako nakarinig nito eh. Correct? Kaya naniniwala ka. Kaya pabalik-balik ka dito. Hanggang sa, dahil pabalik-balik ka, yung dating parang hindi totoo, na pwede kang kumita ng malaki dahil lagi mo na siyang naririnig, naniniwala ka na din, and then eventually, that paniniwala becomes your reality. So, grabe no? Pag nagdududa ka, hindi ka talaga kikita. And, isa yan, that's one. Kailangan ma-in love ka. Number two, ito yung napuna ko sa industriya natin. Can I be straightforward? Because that's my personality. I do not sugarcoat. Okay, kasi bakit? Unang-una, wala akong pakialam, di ko naman kayo downline eh. Di ba? So, maririnig nyo kung ano yung, minsan kasi kaya ka lang naman masasaktan kasi totoo eh. So, kung hindi totoo, baliwala sa'yo. Or, it makes sense. Tama ba? Okay. This is what I found out. Tingnan mo muna yung katabi mo kung ready na tong marinig. Ready na? Bawal ang bobo sa network marketing. Ulitin ko Bawal ang bobo. Sabi mo nga, bobo! May sumagot doon Sabi niya, gago yun Di, totoo. That's my realization. Sabi ko, kaya pala yung downline ko na bobo. Hindi kahit anong turo ko, talaga hindi kumikita. baka may mag-abang sa akin O, alam nyo na, pag may nag-abang sa akin, bobo yun. Pag hindi niya ako pinauwi. Pero that's my personal realization. Bawal pala talaga yung bobo dito. Kaya pala. Pero, ito yung good side. Kasi hindi naman porket bobo ka, forever bobo ka. Ang kailangan mo lang, willing ka na matuto. Diba, yung pag-attend dito, ngayon, kung tutusin, pwedeng wala ka But you decided to be here. Because somehow, you are thinking, baka kahit isang word lang may magkaroon ng impact sa'yo. Like ako, every time I attend any trainings, hindi ko hihabol yung maintindihan ko siya lahat. Because I know, with just one word, pwedeng magkaroon ng impact sa buhay ko yun. Diba? Na minsan, hindi pa nga galing sa trainer yung one word na yun Nandun sa nag-share.
Nandun sa attendee yung learning, wala dun sa speaker. Pero sabi ko nga, buti na lang din umattend ako kasi kung hindi ako umattend, hindi ko makikita yun. Kaya wag kang manlalait ng speaker. Kahit pa sabi mo, di naman ganun kagaling eh. Because sometimes, the wisdom is not always from the speaker. O, di ba? Natawa siya. May nalulukuban dun sa likod. Diba? It's not always from the speaker. Minsan nasa tabi mo. Nasa tabi mo lang. Tingnan mo. Kamaya parang hindi naman to. Kakabwisit nga yung mukha eh. Okay? So, after that, yun ang realization ko, na kailangan pala talaga na inaaral siya. Kahit paulit-ulit, lagi sinasabi ko nung nagne-network ako, pag in-invite ko yung grupo ko, attend tayo ng training. Yan na naman eh, NDO na naman eh. Ang katwiran ko, bakit? Nakakapagturo ka na ba? Hanggat hindi ka nakakapagturo, umattend ka. Kasi ibig sabihin, wala ka pa rin alam. Bobo. Hindi po Gadon ang apelido ko But, are you getting my point? Diba? Kapag kinukulit ka ng uplines mo, pumunta ka. Kasi nakikita niya na hindi mo pa rin alam. Kasi kung alam mo, di ba dapat ikaw na yung nagtuturo? Because network marketing, it is all about teaching. You know what? I realized this is not about selling. Sabi niya, pwede ba yun? Paano ko kikita kung walang benta? Pwede kang kumita by just teaching. Kunwari, ang galing mo, selling. Kailangan yung sponsor mo, turuan mo kung paano rin mag-sell katulad mo. Are you getting my point? Magtuturo ka pa din. Ma'am, hindi ako yung hindi ko kaya yung ginagawa nyo na nagsasalita sa harapan. Di sa likod ka magsalita. Ayaw mo sa harap, sa likod ka. Bawal bobo, di ba? Kung saan ka magiging effective, gawin mo yon. Pero ang bottom line, kailangan marunong kang magturo. Kaya pagtitinda, ituro mo pa rin siya. Okay? And, lastly, kailangan, naintindihan niyo yung word na leverage? Sige nga, define niyo sa akin. Because yung leverage na yon, yung word na yon, it took me a while. Kailangan kasi talagang, alam mo yon, namnamin mo siya. Kasi leverage. Ano ba yung leverage na yan? Pero palagi mong naririnig, dito sa network marketing, pwede ka magkaroon ng leverage. Pwedeng humingi ng whiteboard marker. Thank you, dear. Salamat. Yan, mas lumayo ako. Di ba, mas maganda ako pag mas malayo? Pag lumalapit kasi nahalata na yung bigote ko. Okay, so example, ito yung hindi ako masyadong magaling mag-drawing. I just want you to use your imagination. Because as a networker, isa yan sa magandang katangian na dapat nating i-develop. Kasi bakit? Everything starts with an imagination. Dating hindi ka kumikita, imaginein mo, kumikita ka. Dati-dati, wala kang grupo, just imagine na unti-unti lumalaki grupo mo. 'Di ba? So everything starts with imagination. So I want you all to imagine na meron tong malaking bato. As in siguro, nabalitaan nyo yung sa Baguio, yung pumasok dun sa parking. 'Di ba? Ganong kalaki. Ito tong bato na to. Okay. Sa tingin mo, pag itutulak mo to kung ganong kalaki, kaya ba? Hindi, 'di ba? So anong kailangan mong gawin? Para mag-move siya, kailangan gumamit ka ng tinatawag na kalso or lever. Pag sinabing lever, para po mas maintindihan, kung alam mo na, edi review tayo. Wala namang masama. 'Di ba? Parang yan parang nanonood ka ng movie. Pag nanood ka ng movie, naiintindihan mo. Pero panoorin mo ulit, mas naiintindihan mo. Correct? Tapos may na-miss out ka nung una, na nung pinanood mo, ay, yun pala yun.
Correct? So kung narinig mo na to, listen again. Because this is a very traditional way of sharing kung ano ibig sabihin talaga ng leverage. Kasi again, from my experience, it took me a while bago ko talaga siya maintindihan at ma-appreciate. Okay? So tong malaking bato na to, para ma-move ko siya, kailangan kong gumamit ng kalso. So yung kalso represents lever. Okay? Ano ibig sabihin ng lever? Anything na mahirap, pag may lever ka, papagaanin. Okay? Example, anong tawag doon yung pag merong mabigat, tapos iaangat mo sa mas mataas na lugar? Pulley! Na kahit anong bigat niyan, yung pulley is considered as lever. Okay? Kaya ibig sabihin, leverage. Okay? Kaya leverage, papagaanin yung mabibigat. Okay? So yung pulley, hindi mo kailangan ng 100 tao para magalaw yung isang bagay. Pulley lang katapat, kahit ikaw lang, gagalaw siya. Sasakyan, from point A to point B is considered as lever. Kasi pinagaan, hindi ka na naglakad. 'Di ba? Elevator, escalator is a lever. Kesa maghagdanan ka, pupunta ka sa 26th floor, 'di ba? Lahat na ng dila mo lumawit na, lahat ng laway mo natuyo na. Okay, pero kung merong elevator, escalator, mabilis kang makakaakyat, mabilis kang makakarating. So, paano kung yung kalso mo ganyan lang? Mamumove mo kaya yan? Hindi, no? The more na humahaba siya, andali, ang pangit tingnan. Wait lang. Pangit. Yan, okay. The more na humahaba yung lever mo, mas mataas ang chance na gumalaw siya. Now, palitan natin. I want you all to imagine, ito na ngayon yung pangarap mo. Ano to? Yung kalso. Your kalso is your network. Kaya ka nahihirapan ngayon sa mga pangarap mo kasi ang igsi pa ng kalso mo. Ang konti pa ng network mo. Mas humahaba yan, mas madali itong ma-move. Ang tawag doon, leverage. So anong point ko? If you want to make a lot of money, you have to duplicate. You cannot do it alone. Ang hirap niyan, ang bigat niyan kung ikaw lang. Hindi po kasi ako magaling mag-duplicate. Pues, bawal bobo. Galingan mo. Aralin mo. Hindi po kasi ako marunong magsalita eh. Diyan po sa harapan eh. Bakit? Pwede namang mag-table talk eh. Tama? Ang tao pag gusto may paraan. Ang taong ayaw, uwi ka na, mag-quit ka na. Pero hanggang doon ka na lang. 'Di ba? Hanggang usapan na lang. Hanggang sasabihin mo na lang na, alam mo dati member ako diyan eh. 'Di ba? Dumaan yung yung kaibigan mo na dating naglalakad, ngayon nakakotse na. Alam mo kakilala ko 'yun. Okay ka lang yung pangarap mo na kukuha ng ibang tao, tapos ikaw kinakatwiran mo na puro sayang. Sayang nag-join ako diyan dati. But you know what? It's never too late. Kasi meron nga kumikita dati, upline ko, 82 years old. Sumalangit nawa. Attorney Fabregas, that time he was 82 years old, earning 5 million. Isa lang ang complan ng Ferncy, unilevel lang, walang binary. Imagine 5 million Ferncy. 'Di ba? Ilang taon siya? 82 years old. Sir, how young are you? Ang pogi mo pa. 27. Oh, kita mo? May kamukha kang artista. Si Gerald. No? Oh, ikaw din, may kamukha ka. Ha? Hindi, may kamukha ka talaga. Mamaya, babalikan ko. Maalala ko yan. Kung mag-alala, pogi. Oo. Siyempre, bawal pangit dito, di ba? O, napuna ko eh. Lahat ng umaakyat, gwapo at saka magaganda eh. Tumahimik. Walang nag-agree.
Oh, hindi ako nagsabi niya na, inangat ko na nga kayo, kayo kumontra. Okay, are you getting me? In this kind of business, kailangan mong magparami. Okay, huwag kang hihinto ng nagbebenta ka lang. Kung hindi mo galing mag-build as a network builder, mag-build ka pa rin ng mga seller na katulad mo. Turuan mo pa rin. So, yan yung mga realization ko na, kaya ka pala dapat talagang magparami. At dadami ka lang pag meron kang alam. Kasi anong ituturo mo kung wala kang alam? 'Di ba? Anong sasabihin mo? Hindi, attend ka dun. Pag ganun, pwede mo rin naman gawin yon, but you will never gain respect. Kasi bakit? Hindi naman siya natuto sa'yo, natuto siya sa ibang tao. Tama? Paano kung wala ka talagang, yung hindi ka talaga dito, yung sa harapan? It's okay. Di sumama ka, sabay kayong matuto. You will still gain respect. Kasi nandun ka habang nag-aaral siya. Sabay kayong nag-aaral. Tama or tama? Diba? Tamang-tama. Correct. Okay? So, those were my realization. Duplicate, kailangan magpadami ka. Pag mag-isa ka lang, may hirapan ka. Pwede kang kumita, pero never kang yayaman. Never mong ma-experience yung na-experience ng mga top earners. Yung kahit na natutulog, kumikita pa din. 'Di ba? Na kahit isang linggo, isang buwan na magbakasyon, every week, pag-check niya sa dashboard niya, may income na pumapalo. Deserve ba niya yun? Siyempre, deserve niya yun. And dapat lang na mangyari sa inyo yun. Kasi yan ang pinapromise at pwedeng ibigay ng industriya na network marketing. At lalo na dito sa kumpanya nyo kasi ang ganda ng produkto nyo. Do you agree? Kaya ka nga nandito kaya mo nga tsinatsaga to kasi alam mo na maganda yung produkto. Correct? Kasi kahit anong ganda ng Complan, pag pangit ang products, don't do it. Because for you to sustain your income, kailangan meron kang effective na produkto. At pasalamatan nyo yung inyong chairman, si Chairman Jeff, na talagang pinaglaban niya na dapat maganda yung produkto ng kumpanya nyo. Nambobola ba ako? Hindi. Again, hindi ako bayad dito. This is from the heart. Because I love the industry. Diba? Kaya nandito ako ngayon. So, simple lang. Para gusto niyo nang umuwi? Anong oras na po? Ha? 8. So, ang aga pa pala. Akala ko 11 na kasi hanggang 11 ako Huwag kayong mag-alala, joke lang yun. 12 ang sara. Sige po, pero ako, uwi na ako. Wag nyo na akong hanggang 12, si ma'am naman Okay, so, this industry, ito yung nagpabago ng buhay ko talaga. Napaaral ko yung mga anak ko sa exclusive school. Nagkaroon ako ng mga negosyo. Nagkaroon ako ng mga condominiums. Because of this industry. Talagang, ipagpipit-pitan mo kung ano man ang gusto mong mapitpit. Okay? Kapag na-in-love ka. At pag na-in-love ka, doon mag-uumpisa yung resulta mo. Kaya minsan, pwede mong maisip na, ba't ganun? Uma-attend naman ako. Di ba? Attend naman ako ng attend. Pero bakit parang wala akong resulta? Kasi attend ka lang ng attend. Hindi mo naman ina-apply. Di ba? Naging seminarista. Attend na seminar. Ayan yung downline ko, seminarista. Laging nandito, pero wala namang income. Tama? Okay lang po yun, first 3 months, di ka pa kumikita. Kasi bakit? Kasi nag-aaral ka. Pero utang na loob, pag 4 na buwan ka na, dapat kumikita ka na. Diba? Huwag mong i-enjoy yung walang income. Pero huwag kang mag-alala. Inaaral naman At libre. Meron kayong mga trainings na libre. And I'm sure, meron din kayong may mga bayad. But you know what? I value more yung may bayad kaysa libre. Totoo yan. Kasi pag walang bayad, anytime gusto mong umuwi, uuwi ka Anytime gusto mong umihi, magsi-CR ka, kung may bayad.
5,000 bawat isa. Baka kahit taing-tae ka na, di ka lalabas. Di ba? Tama ba? Shit, pigilan ko to. Kasi sayang bayad ko. Baka may ma-miss out ako. Yung pala yung magpapayaman sa akin. Tama ba? Okay? So, pag ang kumpanya nyo, sinabi sa inyo, may bayad ang training, magpasalamat ka. Ibig sabihin, sobrang laki ng value nun. At hindi mo yun makakalimutan. Kasi bakit? Nagbayad ka eh. Tama ba? Eh ngayon, dahil libre to, pustahan tayo. Pag uwi mo ngayon, hindi mo na ako kilala bukas. Baka matraffic ka lang, wala ka nang maalala. Tama ba? Ang meron ka na lang, naiinis ka kasi traffic. Uuwi ka na lang, na-traffic ka pa. Correct? Oh. Pero, dapat, ang goal mo is, kahit nasa traffic ka, dumating ang time na nasa loob ka ng sarili mong sasakyan. Kasi mas masarap ma-traffic sa loob ng kotse kaysa sa loob ng tricycle. Diba? Naka-aircon ka, tapos medyo may problema ka pa, mga Pilipino iyakin eh. Diba? Nakakahiya. Ngumunguy-nguy ka sa tricycle. Eh pag sarili mong kotse, naka-aircon, pwede ka pang mamili ng sounds. Diba? Gary V. May kurtina. Oy. Hindi kayo nakakita ng sasakyan na, I have a Mercedes-Benz, may kurtina. Totoo yun. Basta, pag nakataas, wag Gary V yung i-ano mo. Di ba? I-play mo. Pero meron talaga. Para hindi ka makita sa labas. Kasi ganun yun eh. Hindi ganun ka-dark. Pero merong parang net na umaangat. O, parang kortina yon. Pati sa likod meron din. Para hindi ka kita sa loob. O, di ba? Sino makakapagsabi? Yung second year college lang ang natungtong, hindi nakatapos ang pag-aaral, dating nagtitinda ng PG-PG, may Mercedes-Benz, may artista van. Di ba? Nakatira sa maayos na lugar. Dahil po yun sa network marketing. And guess what? Ang sinalihan mo po, network marketing. Sabi nung sabi nung bago, ha? Networking pala to? Sabi sa kanya, hindi eh. Nagpapanggap. Ano pala to? Undercover. Diba? Be proud na professional networker tayo. Diba? Kaya lang naman ito nasisira dahil may mga scam. Always, remember, yung sinalihan mo, hindi naman to scam eh. Kasi kung scam to, I'm sure wala ka ngayon dito. At wala na to ngayon. Diba? Ang ganda ng produkto nyo. And that is the reason kung bakit din ako nandito. Kasi alam kong hindi scam. Bakit naman itataya ko yung pangalan ko dito, nag-ayos-ayos pa ako? Diba? Scam pala itong pupuntahan ko. Tara, mambudol tayo, pare! Mas madaling mambudol. Diba? Oh. Pero hindi natin gagawin yon. Kasi bakit? Kasi legit eh. Legit tayo na mga network builder. Correct? Legit yung produkto nyo. Legit yung kumpanya nyo. Legit yung mga may-ari. Legit yung management. At higit sa lahat, yung mga pangarap nyo, gawin yung legit. Kung hindi ka pa man kumikita ngayon, okay lang yan. Okay? But you need to make sure you talk to yourself. Sabihin mo na temporary lang ito. After 3 months, kikita ka na. You have to decide. Hindi mo pwedeng tanggapin kung ano yung situation mo ngayon. Kung maliit ang kita mo, do not accept it. Alam mo kung bakit? Kasi sabi ni Lord, deserve mo ang malaki ang kitain mo. I'm not being religious, but I always believe in Jesus Christ. I always believe na kinreate niya tayo kasi gusto niya ng magandang buhay para sa atin. Bakit ganun? Kahit anong panalangin ko, parang wala pa naman. Alam mo kung bakit? And this is from my personal experience. Minsan pala, kala natin na nanalangin tayo. Example, kakain. Diba? Pagkakain, I'm a Roman Catholic. Pagkakain ka, uy, sarap. Lord, thank you dito ah. Nyam, 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 nyam. Tama ba?
masabi lang. 'Di ba? Masabi lang. Matutulog. Lord, thank you. Kaya pala hindi niya pa binibigay yung breakthrough mo. You know why? Kasi pag naibigay niya na, makakalimutan mo siya. Ngayon nga lang sa pagkain mo, simple lang yung panalangin mo . Kasi bilang tao, minsan pwede tayo talagang makalimot. Pero tingnan mo, pag may problema ka, ano ginagawa mo? Di ba halos lahat ng santo na tatawag mo? Samantalang nung hindi ka gipit, di ka naman ganyan. Samantalang nung maganda, consistent yung cheque mo, di ka naman ganyan. Tama? So kapag nahihirapan ka ngayon, simple lang yung message niya sa'yo. Anak, balik ka sa akin. Balik ka sa akin. Para kasi siyang magulang. Pag nahihirapan tayo, di ba bilang tao, what do we do pag nahihirapan tayo? Kinakausap natin yung magulang natin. Tama? Yun ang gusto niya. Gustong-gusto niya yun. Okay? Gustong-gusto niya na kinakausap siya ng malalim. Kasi bakit? Pag kinakausap pala natin siya ng malalim, lahat ng mabigat, in an instant, gumagaan. Totoo yan. Diba? Gumagaan. Kahit ano pa ang pinaniniwalaan mo. Kahit ano pang, wala tong religion. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, pinababalik ka lang niya. Hindi naman ako nawalan ng landas . Ibig sabihin lang hindi ka nga nawalan ng landas. Pero gusto niya, mas kausapin mo pa siya. Mas laliman mo pa. Okay? Pagkagising mo, unahin natin siya. Kausapin mo siya. Kasi bakit? Kasi pinipigilan, nire-ready ka niya. Kasi kung ngayon pa lang, halos hindi mo siya maalala, how much more kung wala ka ng problema? Tama? Lalo mo siyang makakalimutan. Now I realize kung bakit may mga tao na umangat na, bumabagsak pa ulit. Kasi nakakalimot. And I want to take this opportunity to share that. Kasi ang dami kong nakitang ganun. Na nawala yung lahat ng pinundar nila. Sabi ko, kaya pala yung mga bumabagsak, pagkabagsak, pag umangat sila, pag bumagsak sila, wala silang bukang bibig kundi yung lumikha. Di ba? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yun lang ang bukang bibig nila. Kasi bakit? Kasi wala na sila . Pero bakit nung meron tayo, hindi natin yun masabi? Correct? Samantalang, wala naman lahat itong kung anong meron tayo, kung wala siya. Di ba? So, kung nahihirapan ka ngayon, it's a sign. Tinatawag ka lang niya. Ito maganda. Pag bumalik ka, iba ang kapalit. Siksik, liglig, at sobrang umaapaw na maraming biyaya. So, ngayon pa lang, I would like to thank every one of you for giving me an opportunity to share my heart, to share my life. I always tell people, no matter what happened to you, especially pag umangat ka na, always guard your heart. Ako yun po ang number 1 rule ko. Ako din, yun din ang palagi kong panalangin bilang tao. Kasi tao lang ako. Pwede akong makalimot. Correct? Always guard our hearts. Kahit anong mangyari, dumating din ako sa point na parang, parang bumabaw yung panalangin ko . Sisipain ka . Di ba? Pag sipa, buti na lang ako hindi pa sipa, kalabit pa lang. Oo. Yung pag minsan nakakatulog ka nakalimutan mo mag-pray dahil sobrang pagod mo. Diba? Kaya ako pag ganun, ngayon, ang ginagawa ko, dahil alam ko, pagdating ko sa bahay, pagod na ako, on the way pa lang, nagpe-pray na ako, Lord, i-advance ko na. At least, naalala ko. Diba? Not being religious, kahit ano pang pinapaniwalaan mo, ang gusto lang niya, balik tayo sa Kanya. Diba? Balik lang tayo sa Kanya. Kasi bakit? Para lalo tayong mabless. Diba? Nire-ready ka lang. Para kapag siksik, liglig at umaapaw na, alam niya, ibabalik mo din lahat sa Kanya yan. Diba? Amen?
Can I end this with a story? Okay. And I'm sure baka narinig mo na rin na itong story na to. Again, minsan ang story maganda marinig ulit eh. 'Di ba? Mas naririnig mo, mas nare-remind ka. This will serve as a reminder if you already heard this story. Merong magkaibigan. Ha? Ano daw? Si Pedro at saka si kaibigan mo rin, pre? Ba't kilala mo? Di ba? May magkaibigan si Pedro at saka si Juan. Ano yan? Mukhang may kayo dito, internal joke So, magkaibigan sila sa isang baryo. Sa isang baryo sila nakatira. Pagbukas ng radyo ni Pedro, sabi dun sa radyo may 2 bagyo daw na parating dun sa baryo nila, sa bayan nila. So sabi ni Pedro kay Juan, Juan, di ka na, labas na tayo kasi narinig mo yung announcer, may parating na bagyo. Sabi niya, tingnan mo sa labas, medyo kulimlim na. Anong sabi ni Juan? Ano ka ba? Relax ka lang. So eto na. Dumating na yung bagyo, yung unang bagyo. Ang lakas talaga, halos yung mga pintuan, mga bintana, talagang winawasiwas ng hangin. Sabi ni Pedro kay Juan, Juan, lika na, lumabas na tayo, lumipat na tayo, lumikas na tayo ng ibang bayan. Sabi ni Juan, Pedro, ano ka ba? Chill ka lang. Chill ka lang. Eto na. Dumating na talaga, nasa loob na, tapos bahana. Bahana. Sabi ni Pedro, bahala ka dyan, iiwanan na kita, bahana eh. Diba? Sabi ni Juan, ano ka ba naman? Ba't ka natatakot dyan? Anak ka ng Diyos, no? Anak tayo ng Diyos. Di tayo pababayaan. Ano ginawa ni Pedro? Umalis, di siya pinakinggan. Bumaha na ngayon. Yung baha hanggang, halos dibdib na. Okay? Sabi ang nangyari, may dumating na bangka. Susunduin na ngayon si Juan. Sabi nung bangka, di ba may ganun, i-rescue, di ba? Sabi nung bangka, Juan, halika na, sumama ka na sa amin. Kasi tataas pa yung tubig. Ano sabi ni Juan? Ay, sorry po, kagawad. Okay lang po ako dito. Anak po ako ng Diyos. Hindi niya po ako pababayaan. Tama ba yan? Of course. Kahit anong relihiyon mo, tama yun eh. Tama, kahit ano pang pinapaniwalaan natin, I think that is really correct. So, walang nagawa yung bangkero, umalis siya. Okay? Nako, eto na, dumating na yung pangalawang bagyo. Sabay! Kumikidlat, kumukulog, gumahangin, humuhugos ang tubig. Ang taas na nung baha. Ang ginawa niya, umakyat na siya sa ibabaw ng bubong. Ang sumusundo na sa kanya, ano yung mas malaki sa bangka? Sir, saan galing yung barko? Baka may brand pa, Super Perry? Ang lupit mo. Saan galing yun? Lancha! Ito naman kung makabarko, barko. Ano yung mas malaki sa bangka? Barko. Give na give pa siya. Kala niya tama. Lancha. Sabi sa kanya nung nandun sa lancha, Sir, Juan, alika na. Pumasok ka na dito. Sumama ka na sa amin. Nasa ibabaw siya ng bubong. Nasa ibabaw ng bubong, pero gatuhod na yung tubig. Sabi niya dun sabi ni Juan nasa, hindi barko, lancha. Okay? Ay, salamat po. Pero okay lang po ako dito. Mabuti po akong anak ng Diyos. Hindi niya po ako pababayaan. Tama? Of course, tama. Eto na. Walang nagawa yung lancha, umalis na. Maya-maya may dumating naman. Helicopter. Nasa ibabaw nasa ibabaw niya, ganun. Sabi sa kanya, Juan! Sigaw, tingin kayo sa baba. Ando si Juan. Juan! Kumapit ka! Ibababa namin itong hagdanan! Alam niyo yung hagdanan, yung malambot?
Di ba? Sabi niya, napatingin siya sa taas eh. Ginoo, binagsak. Di ba gumaganon-ganon yun? Sabi niya, okay lang po ako. Anak po ako ng Diyos. Hindi niya po ako pababayaan. Walang nagawa yung helicopter. Umalis. Hulaan nyo, anong nangyari kay Juan? Natural, ikaw man ang lunuring ko. Tingnan ko lang kung mabuhay ka. Sabi ko sa inyo, bawal bobo, di ba? Buti na lang matatalino to. Effective yung stem cell talaga eh, no? Okay, tama kayo, namatay. And guess what? Dahil mabuti siyang tao, saan siya napunta? Sa langit. Una niyang na-meet yung katukayo niya. Oo, Pedro siya. Ay, hindi, Juan siya, di ba? Si Pedro pala yung umuwi, di ba? Yung kapangalan nung kaibigan niya. Pero this time, galit na galit si Juan. Sobrang masama ang loob niya. So, pagkakita niya kay Pedro, sabi niya, Pedro, nasaan yung lumikha? Galit siya. Sabi ni Pedro, oh Juan, kamusta ka? Ay nako, wag mo akong kumustahin. Ang gusto ko makita at gusto ko makausap, yung lumikha. Sabi ni Pedro, ganun ba? O tamang-tama, hinihintay ka na niya ngayon. O mabuti, para magkausap kaming dalawa. Andun siya, hinihintay ka sa dulo. Tingnan nyo, tingnan kayo doon. So, punta ngayon si Juan. Okay. Pagkaharap niya sa lumikha, naglabas siya ng sama ng loob. Sabi niya, alam mo, sobrang sama ng loob ko sa'yo. Anong klase ka? Hindi mo ba alam, nung nasa lupa pa ako, nung nabubuhay pa ako, lahat ng ginagawa ko, bago ko gawin, inaalay ko muna sa'yo. Pero bakit mo ako pinabayaan? Sagot ng lumikha, Juan, tandaan mo, hindi kita pinabayaan. Gumamit ako ng mga tao para iligtas ka. Ang tanong, pinakinggan mo ba sila? Ay. Tahimik, feel na feel. Ninanamnam. And that's good. Alam nyo po, minsan, panalangin tayo ng panalangin. Lord, ang tagal ko na sa company na to. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ako kumikita katulad nung kinikita nung iba? Lord, ba't ganun? Ang tagal ko na sa company na to, yung hinahanap ko na mga tao, hindi pa rin po napupunta sa organization ko. You know what? Yung lahat ng panalangin mo na yan, lahat yan nasagot na. Nandyan lang sila sa paligid mo. Kaya hindi ka pa kumikita, kasi attend ka lang ng attend, di mo sinasabuhay eh. Correct? Bakit wala ka pang organization? Kasi uma-attend ka, hindi ka naman nagtuturo. Hindi mo siya isinasa puso, pumapasok lang dito, lumalabas dito. Ba't wala ka pang organization? Kasi hanggang ngayon, hindi mo alam yung complan eh. Ba't di ka pa kumikita? Kasi tinitipid mo yung produkto. Instead na dapat kumikita ka, nagpo-focus ka na kumita ng malaki para ma-afford mo yung produkto. So, wrong focus. Bakit? Ang tanong, yun bang compensation plan na ginamit nung nasa taas? Because I always believe this business is a God-given gift to all of you. So, ang tanong, yung mga uplines mo ba? Yung mga trainings, yung mga sinasabi ng mga tao na nasa paligid mo at nasa harapan mo. Ang tanong ko sa iyo, papansinin mo ba? Kasi pwedeng umattend ka ngayon kasi yung upline mo ang kulit. Umattend ka dun, umattend ka. Pero after nito, lahat ng narinig mo, mawawala na din. Kasi tao eh. Tao ka lang. 'Di ba? Kaya dapat palagi kang uma-attend. Why? Kasi tao lang tayo. Kaya nga ako, kahit ako trainer, I still attend paid trainings. 60,000, 100,000. Bakit? Because tao lang ako, pwede akong makalimot. Tama? At pag narinig ko na narinig ko na yung sinasabi niya, isa lang sinasabi ko, galing, buti na lang na-remind ako.
Dapat ganun yung mindset. Kasi yung iba, alam ko na yan eh. May acne. Tama? Okay lang kung may acne ka, kung top earner ka na, pero kung di ka top earner, wala ka dapat acne. Pag pinanindigan mo yan, yung acne mo magiging buni. Kamot ka na lang ng kamot. Diba? Ano nangyayari ba? Hanggang hindi pa kumikita. Diba? Wala ka namang kuto, nagkakakuto ka. Correct? Madali. Alam niyo po ba na sobrang dali lang ng network marketing? Magiging madali siya pag ine-enjoy mo siya. Because network marketing is supposed to be fun. Dapat masaya. Hindi pa kasi ako kumikita eh. Kahit pa. Paano ka kikita kung hindi ka magiging masaya? Alam niyo kung bakit? Pag masaya ka kasi, mas nakaka-attract ka ng positivity. 'Di ba? Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang masaya. Tingnan mo. Mukha siyang masaya pero may amoy, ha? Masarap bang tumawa? Yes. 'Di ba? Lalo na kung hindi ikaw pinagtatawanan. Correct? Okay? So, well, again, maraming salamat. You've given me an opportunity to share my heart and my life. It is always an honor to Him na binigyan niya ako ng magandang buhay. Kasi sino makakapagsabi na yung dating nagtitinda lang ng pichi-pichi, pinaganda ang buhay ng ganitong klase ng industriya. That is why, if there's an industry that I love and respect the most, ito yung industriya na to. At, sige, diretso nyo na. Masarap pa kinggan yan eh. 'Di ba? And, isa lang masasabi ko, huwag po tayong manloloko ng tao. Huwag tayong manloloko ng tao. Tumulong tayo ng maraming tao. Because this is the only industry na bibigyan ka ng pagkakataon na makatulong din sa maraming tao. Okay? At, anong oras na po? Ang aga pa rin, ano? Gusto nyo pa? May bayad ba to? Kumakayes ka? Naku, magtigil kayo. Di ako nauuto. Remember, bawal bobo. Hindi. And kailangan, you need to learn to adapt. Okay? Marami ng teknolohiya ngayon na kailangan mong ma-maximize. Huwag mong panindigan na hindi mo alam. Tandaan mo, bawal bobo. Lahat pwedeng aralin. Okay? Nag-e-evolve na lahat ngayon. So, kailangan kasama ka sa evolution. Kasi pag hindi, mapag-iiwanan ka. 'Di ba? Mapag-iiwanan ka. Tingnan mo, noong araw, yung way of yung communication, because network marketing, 'di ba communication ito, kino-communicate mo, sinasabi mo kung anong meron ka, anong galing ng produkto, paano ka makakatulong sa tao, paano ka pwedeng kumita, paano ka pwedeng dumami, paano mo ma-maximize yung word na leverage, paano ka magduduplicate, 'di ba? Ang tawag po doon, kailangan maganda yung communication mo. At yung communication mo dapat nag-e-evolve. Okay? Example, noong araw, ano ba yung way ng communication dati? Bundok to bundok. Ano ang way ng communication? Ano po? Sigaw? Grabe naman, sir. Wak! Wak! Smoke! Tama! Diba? Smoke? Correct? Tapos, nag-evolve. Ilaw na. Hindi. Ibon. Diba? Yung kalapate na nilalagyan na ng sulat. Tama? Tapos nag-evolve ulit. Nagkaroon na hanggang sa umikot ang mundo, nagkaroon ng telepono. Tama ba? Ano yung telepono? Yung dinadial. Tama? Okay? Pero nakita ng mga tao na yung dinadial na yun, kapag wala ka na sa tapat ng telepono at may gusto kang mahanap or kausapin, kailangan, hindi pwede. 'Di ba? So, anong kasunod nung nag-evolve yung dinadial na telepono, anong nangyari? Ha? Pager! Correct!
Di ba yung tumutunog, ang yabang mo pa pag tumutunog, beep, 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 ginagano mo talaga. Ang yabang mo kasi ikaw lang ang may ganun eh. Tama? Okay? Pero nakita nila, may challenge din sa pager. Kasi para may lumabas doon, maghahanap ka rin ng telepono. Tapos kahit galit ka na, sasabihin ng operator, ma'am, bawal po magmura. Sabihin mo sa hayop na yan. Di ba bawal? Tapos may may limit. Hindi, bago pa pala telepono, yung telegram. Kaso ang mahal, tapos maigsi hanggang sa naging cellphone. Tama. Hindi, pager. Okay? So yung pager, nag-evolve din. Doon na ngayon, cellphone na. Kasi yung pager, limited. Number 2, kailangan mo rin ng telepono para may sumulat doon. Correct? So lumabas ngayon, cellphone. Okay? Kaso, nagkaroon din ng challenge. Yung, natatanda niyo yung cellphone dati na yung one-liner lang? Di ba yung dire-diretso siya? Na kapag nalagpasan mo yung umpisa, kailangan mong hintayin para umulit. Tatandaan niyo yun? Di ba? Yung ganun yun eh. Tapos ang mahal. Correct? So, words lang din, yung tinetext. Ang galing nga nun eh. Kahit nagmamaneho ka, pwede kang mag-text. Ngayon, hindi pwede. Kasi kakabisaduhin mo lang yung keypad. Okay? Pero, nag-evolve pa rin siya. Okay? Anong sumunod doon sa nag-evolve doon sa telepono? Na cellphone? Ha? Meron ng, nakikita mo na. Tama? Ngayon, nakikita mo na yung tao. May video call na. Correct? Now, wag kang magtaka na dadating din ang time. Pag hinanap ka ng apply mo, nasan ka na? Apply, nandito na ako, malapit na ako. Saan ka ba? Hindi, ito, malapit na ako. Sige, bye-bye. Bababa mo yung telepono, sasakay ka. Tapos pupunta ka na doon. Pwedeng mangyari yon. Sino makakapagsabi na dadating ang time, yung palang sasakyan, pwedeng kuryente lang. Dati hindi eh. Tama ba? Okay? Now, narinig nyo yung brand na Nokia? Meron pa ba yun ngayon? Ha? Ericsson. Bumalik si Nokia. Okay? Pero bakit siya nawala? Kasi hindi nag-innovate. Hindi siya nag-evolve. Pinigilan niya yung sarili niya sa technology. Mas madaling mag-network ngayon kesa noon. Dati-rati, pupuntahan mo yung tao para i-explain yung produkto, tapos ang ending, ang sagot sa'yo, ang ganda, pag-isipan ko. Tama ba? Ngayon, cellphone lang din ang katapat. Makakapag-demo ka, ma-explain mo nang walang gastos or less. Correct? 'Di ba? Dati-rati, kailangan mo nang puntahan siya tas iisa lang. Ngayon, may Zoom na pwedeng kahit 100, 1,000 kayo. Tama ba? Okay, so walang rason para hindi ka kumita. Dahil you have all the reasons, all the resources na dapat matupad mo yung mga pangarap mo. You know why? Kasi anak ka ng Diyos. You deserve it. So with that, maraming salamat po. Humayo kayo at magpakayaman. Thank you.